Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at tiyak, ligaya at lungkot, sa alaala'y masinop na inipon. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay bahagi ng love stories. Hanggang kailan nga ba ako maniniwala sa kasabihang there's always a good thing after the pain? Hanggang kailan nga ba ako aasa sa kasabihang hindi ko makita ang good thing na sinasabi? Hanggang kailan nga ba ako mangangarap na balang araw ay gigising ako isang umaga na kasama ang mga taong mahalaga sa buhay ko? Hanggang kailan nga ba ako mananalig sa kanya kung paisa-isa namang nawawala ang taong mahalaga sa buhay ko? Hanggang kailan nga ba ang lahat ng mga ito? Where do I begin? Dear Papa Dudut, isa pong magandang araw sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Bahagi na po ng linggo ko ang inyong programa simula nang ako ay bumalik sa Pilipinas. Ilang taon na ang nakakaraan. Halos routine ko na tuwing linggo ang mahiga sa kama, buksan ang radyo at pakinggan ang iba't ibang storya ng buhay na inyong ine-ere sa radyo tuwing rest day ko. Mga storyang kinapupulutan ng iba't ibang aral. Minsan nga, Papa Dudut, ay dito na ako kumukuha ng aral na maaari kong i-apply sa sarili kong storya. Pero kahit na ano atang aral ang i-apply ko, ay paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko ang lahat. Mga bagay na hindi ko ginustong mangyari kailanman. Pero mananatili na ata sa alaala ko magpakailanman. Ako po si Edison. Tawagin niyo po ako sa pangalang Eds. Kung tutuusin ay masaya naman ang buhay ko noon. Masaya sa piling ng pamilya ko. Pamilya na siyang naging sandalan ko sa lahat. At sa piling din ng babaeng nagdagdag kulay pa sa masaya ko ng buhay. Parehong guro ang aking mga magulang sa magkaibang paaralan. Sa elementarya ang aking ina at sa kolehiyo naman ang aking ama. Hindi kalakihan ang sahod ng aking mga magulang pero sapat na iyon para makakain kami ng 3 beses sa isang araw at masunod ang luho naming magkakapatid. Magkasundo kami ng kapatid ko dahil na rin siguro sa dalawa lang kami at pareho pang lalaki. Siya yung naging best friend ko kumbaga. 1 taon nga lang din ang tanda ko rito. Pero ang hindi ko malilimutan ay yung pareho kaming nagkagusto sa iisang babae. Nakakatuwa dahil akala ko ay sa pagkain, laruan at kung ano-ano pang bagay lang kami magkakasundo,
Pero pati rin pala sa taste sa babae ay nagkaisa kami. Pero crush lang naman daw ang nararamdaman niya para rito, hindi kagaya ko na minahal ko. Pareho kaming nagkagusto sa babaeng girlfriend ko na tawagin po natin siya sa pangalang Kelly. Hindi ko makakalimutan, Papa Dudut, kung paano nagsimula kami at umabot sa 3 taon ang relasyon namin. Maaga pa nga siguro nang pumasok kami sa tinatawag nilang pag-ibig. Dahil second year high school pa lamang kami nang magsimula kami. Pero hindi ko malilimutan kung paano kaming nagsimula. It was October 22, 2001. Nang malove at first sight ako kay Kelly. Tandang-tanda ko pa noon ang una naming pagkikita. Natamaan ko siya noon ng bola matapos naming maglaro ng basketball. Sa halip na mag-sorry ay inasar ko pa siya, kaya naman isang malutong na sampalang dumapo sa pisngi ko. Simula ng araw na yon, Papa Dudut, ay hindi na ako tumigil. Tumigil sa pagpapakyut sa kanya na sa umpisa ay talagang kinainisan niya, ngunit hindi dumaon ay nakasanayan na rin niya. Hanggang ang pangungulit ay nauwi na sa panliligaw. Walang araw ang lumipas na hindi ko pinaramdam sa kanya kung gaano katotoo at kalinis ang intensyon ko kay Kelly. Hindi dahil gusto kong burahin ang hindi magandang simula namin, kundi upang iparamdam dito kung ano nga ba ang nararamdaman ko. Yung totoong nararamdaman ko para sa kanya. It was July 8, 2002 nang maging kami. Nang dumating ang araw na yon ay ako na ata ang isa sa mga pinakamasayang lalaki sa buong mundo. For all the times, 'cause God gave me you. Pero hindi naman gaya ng iba, naging seryoso ako sa kanya at may respeto siya bilang babae. Kahit pa nga masyado pa kaming bata ng mga panahong yon. Naging legal naman kami pareho sa aming mga pamilya. Yun nga lang ay tad kami ng pangaral, mga pangaral na hindi namin minasama dahil alam naman namin na para rin yun sa amin. Naging rutina nga naming magkakaibigan at magkamag-aral ang tumambay sa oval ng UP Diliman. Doon sa isang puno ng mahogany kami madalas na tumatambay. Sa ilalim ng puno kung saan ito naging saksi sa tawanan, iyakan at asaran. Hindi lamang namin ni Kelly kundi ng buong barkada. Dito rin madalas kaming magbisikleta. Kung tutuusin, Papa Dudut, ay naging makulay ang high school life ko. Marahil siguro sa mga taong nakapaligid sa akin. Ang puno ng mahogany ang makapagpapatunay kung gaano kasaya ang naging buhay namin. Hindi lang bilang isang estudyante, kundi isang tao sa piling ng mga kaibigan ko at ni Kelly. Lumipas ang araw, linggo, buwan at taon. Graduating student na kami at malapit na kami sa stage kung saan ay magsisimula na naman ang bagong yugto ng buhay. Buhay na siyang maglalapit sa aming mga pangarap. Pero sa bawat araw na dumaraan ay lubos-lubos ang naging pasasalamat ko sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng ganitong buhay. Buhay na sobrang saya at perpekto na nga ata. Pero lahat ng pasasalamat na nabigkas ko noon sa kanya ay unti-unti namang naglaho. Dahil sa mga pangyayaring alam ko namang hindi niya ginusto, pero may rason. November 23, 2004 nang umuwi ako galing sa bahay nila Kelly dahil inihatid ko ito sa kanila. Inabutan kong tila nagkakagulo sa bahay. Nang tuluyan na akong makapasok ay doon ko naabutan ang aking ina na nakahandusay habang umiiyak. Mabilis akong lumapit dito at inalalayan na umupo. Ma, ano pong nangyayari? Hindi pa nakakasagot si Mama nang lumabas sa kabilang kwarto si Papa at may dalang 2 bag. Kumala si Mama sa pagkakayakap ko at lumuhod sa harap ni Papa. Julio, parang awa mo na. Huwag mo kaming iiwanan ng mga anak mo. Please. Nang mga panahon na iyon, Papa Dudut, ay hindi ko maintindihan ang nangyayari sa paligid ko. Ang dahilan ng pag-iyak ni Mama
at dahilan kung bakit may bag si Papa, pero isa lang ang naiintindihan ko. Nag-aaway sila at seryoso ito. So totoo nga, naaalis ka para sa estudyanteng yun? Napatingin na lang ako sa lalaking kapapasok lang, si Edward na nakababata kong kapatid, at mababakas mo sa anyo ng kanyang mukha ang galit. Pero ang mas lalong kinagalit nito ay ang sumunod na mga sinabi ni Papa. Kasalanan ko bang mahalin ko si Arnie kesa sa mama ninyo? Papa Dudut, doon ko lang naintindihan ko anong nangyayari sa loob ng bahay. Doon ko lang mas lalong naintindihan na nagkaroon pala ng iba si Papa, at ang mas masama pa nga nito ay estudyante pa niya. Hindi ko alam ang dapat na maramdaman ko kay Papa dahil ang mga panahon na yon ay halo-halo na ang nararamdaman ko sa kanya. Inis, galit, pagkadismaya at pandidire. Biglang parang nawala ang pagsaludo ko sa kanya bilang isang guro at ama ko. Dahil ito mismo ang sumira sa tingin ko sa kanya. Isang teacher na iniwan ng kanyang pamilya para sa sariling estudyante. Guro na dapat na nagsisilbing gabay sa kanyang estudyante. Hindi isang guro na iiwan ng pamilya para sa estudyanteng parang anak-anakan na niya. Tanging iyak na lang ang nagawa ni Mama nang umalis si Papa, habang si Edward naman ay patuloy ang pagpigil kay Papa. Pero sa huli naiwan lang ding nakahandusay si Edward. Tulala dahil sa ginawang pagtulak ni Papa dito. Tumabi ka dyan sa dinadaanan ko. Anak lang kita at utang na loob ninyong lahat sa akin kung ano at sino kayo ngayon. Kaya wala kayong karapatang pigilan ako sa gusto kong mangyari at sa mga gagawin ko. Malakas at madiing pagkakasabi ni Papa, sabay tulak ng malakas sa nakaharang na si Edward. Napuno ng luha at kalungkutan ng buong bahay. Mga iyak ni Mama ang tanging maririnig mo sa bawat sulok ng mumunti naming tahanan. Kaya nang makatulog ito ay pumunta ako sa oval, at doon naman ay tumanaw sa napakalayo. Dala ko ang gamit kong pang-drawing, at dahil gano'n naman ako, idinadaan sa drawing ang bawat nararamdaman ko kahit pa nga wala ako talagang talent para rito. Napahinto lang ako sa pagdodrawing nang matanaw ko siyang palapit sa akin, kasama si Edward. Nang malaman ni Kelly ang nangyari ay agad na pumunta ito sa amin, pero maging ito ay ayaw rin kausapin ni Mama, kaya sumunod ito sa akin sa oval at doon ay naupo sa tabi ko. Halata na tumakbo pa ito papunta roon dahil may kabilisan ang bawat paghinga nito na parang hingal na hingal. Kelly! Nang yakapin niya ako, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilan ng maluha. Luhan na hindi ko kayang makita kay Mama. Dahil sino nga bang anak ang gugustuhing makita na nasasaktan ng kanyang ina? Walang kwenta lang siguro ang mga papayag. Tahan na, kailangan mong ipakita sa kanila na malakas ka dahil ikaw ang panganay. Kung ipapakita mong mahina ka, paano na siya? Sa mga sinabi ni Kelly ay nakakuha ako ng kaginhawahan. Para bang gumaan ang loob ko na piniting harapin ang buhay na wala na sa amin si Papa. Pero parang nananadya ata ang pagkakataon nang bigla na lamang mamutla si Kelly at mahirapang huminga. Dali-dali ko itong binuhat at iginaya paupo sa upuang bato na malapit sa amin. Kumuha ako ng tubig habang wala ni isang salita ang namutawi sa bibig ko, kundi ang kabang nararamdaman ko lang ang nasa isipan ko. Kelly, anong nangyari sa'yo? Ngumiti lang ito kahit na pawis na kaya't pinaypayan ko ito gamit ang sketchpad ko. Kelly! Agad naman na pinuntahan kami ni Edward at naupo rin ito sa likod ni Kelly habang hinihimas ang likod nito. Ate Kelly, okay ka lang ba? Tumango lang ito at yumakap sa akin. Wala naman akong ibang nagawa ng mga panahon na iyon kundi ang yakapin siya. Okay lang ako.
Pagod lang to kanina sa practice namin, saka sa pagtakbo ko siguro. Bakit ka pa kasi tumakbo? Nainis kong tanong nang sumandal na ito sa balikat ko habang si Edward ay nakaupo malapit sa paanan namin at nakikinig lang marahil. Wala lang. Nagwo-worry lang kasi ako sa iyo eh. Salamat. Sabi ko na lang at saka hinawakan ang kamay nito at binuksan ko din ang dala kong cellphone na may radyo. At pinakinggan ang madalas itong kantahin na All Out of Love. Humarap ito sa akin at saka muling bumalik sa pagkakasandal sa balikat ko habang patuloy din sa pagkanta. Hanggang sa lumubog ang araw ay nasa ganung kaming pwesto. I'm lying alone with my head on the phone. Lumipas ang mga araw, sumisikat sa bawat panibagong araw, pero hindi sa aming tahanan, Papa Dudut. Dahil simula nang umalis si Papa ay tila nawala na ng kulay ang buhay ni Mama. Na para bang wala na siyang ibang dahilan para sumaya kundi si Papa lang. Maging ang trabaho nito ay napapabayaan na niya, hindi na nga ito pumapasok sa paaralan na pinagtuturuan nito. Maging kami rin ay tila hindi na napapansin ni Mama. Palagi itong tulala at tila hindi mo maabot ang tinatanaw na sobrang layo. Sa sobrang pag-aalala ko nga kay Mama, minsan na hindi na ako nakakapasok para lang mabantayan siya. Pero kasabay naman ang mga araw na hindi ko pagpasok, ang pagtanggap ko ng balitang napapadalas daw ang paninikip ng dibdib ni Kelly. Dahilan para madala ito sa ospital. Ako naman ay alalang-alala sa kanya. Dahilan para sa pagmamadali kong puntahan siya. Lord, sana naman po walang masamang nangyari kay Kelly. Pagdarasal ko habang nagmamadaling pumunta sa ospital. Magbabalik ang Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Sa tagal naming magkasama ni Kelly ay ngayon ko lang nalaman na may asthma pala ito. Sana pala hindi na ako umabsent para naman nabantayan kita. Sabi ko sa kanya nang minsan ko siyang bisitahin sa kanilang bahay. Ngumiti lang ito at saka tumabi sa akin at inabot ang juice na tinimpla niya. Sus, mas kailangan mong bantayan ang mama mo. Nasa stage pa siya kung saan kailangan niya ng mga anak niya sa tabi niya kaysa sa akin na may asthma lang. Thank you pero bakit di mo sinabi sa akin na may asthma ka? Sabi ko na may pagtatampo sa himig ng boses ko. Kahit naman siguro sinong boyfriend magtatampo kapag hindi sinabi ng girlfriend nila ang tungkol sa sakit nila, hindi ba? Ngumiti lang ulit siya sa akin at niyakap ako. Asthma lang naman to, Eds eh. Malayo pa siya sa bituka. Hindi naman nakakamatay yun eh. Kahit gano'n ang mga sinabi niya, Papa Dudut, ay hindi ko ba iwasan na malungkot at mag-alala pa rin. Kahit pa, sana sinabi mo pa rin sa akin. Madalas pa naman tayo mag-jogging tuwing weekends tapos bawal pala sa'yo ang mapagod. Eds, relax lang, okay? Ang mabuti pa umuwi ka na at alagaan mo si tita. Ipagluto mo siya ng paborito niya. Dali na, sabi niya habang itinutulak ako palabas ng bahay nila. Pinapalayas mo na ata ako eh. Sabi ko pa rito pero tumawa lang ito at maya-maya pa'y may kinuha. Baliw ka talaga, o ayan ha, happy monthsary, sabi niya sabay sara ng pinto. Napatigil naman ako sa paglalakad nang makita ko kung ano ang laman ng paper bag. Frame siya na may mukha namin ni Kelly. Actually drawing siya at si Kelly ang may gawa. Hindi ko mapigilan ng mapangiti sa effort na ipinakita sa akin ni Kelly. Mabuti pa nga ito na may talent sa pagdodrawing. Hindi gaya ko na nagdodrawing-drawingan lang. Bago tuluyang umuwi ay dumaan muna kami sa oval at doon ay tumigil muna ng sandali. Nilanghap ang sariwang hangin ng hapon na iyon habang nanonood ng mga naglalaro ng football. Binuksan ko uli yung paper bag at muling tinignan ng frame at muling napangiti. Umuwi akong nakangiti pero agad din iyong nawala nang
makita ko si Mama. Ang ngiting dala ko kanina mula kina Kelly ay napalitan kaagad ng mga luha. Luha na hindi ko alam kung mapipigil ko pa ng mga oras na iyon. Dahil kahit minsan ay hindi pumasok sa isipan ko ang ganoong pangyayari sa buhay namin nila Mama. Hindi kailanman sumagi sa isipan ko na makikita ko si Mama sa ganitong paraan. Ang makita siyang nakabigti. Patakbo akong lumapit at tinanggal siya sa pagkakatali at niyakap ng mahigpit ang malamig nitong bangkay. Papadudot, napakasakit makita na nasa ganoong kalagayan si Mama. Masakit makita na tinapos niya kaagad ang buhay niya ng gano'n na lamang. Ma, bakit mo ginawa to? Yun na lang ang tangi kong nasambit habang nakayaka pa rin sa katawan niya na wala ng buhay. Masakit makita na unti-unti nang nasisira ang pamilya na inalagaan nila noon. Masakit isipin na wala na nga si Papa. Wala na rin si Mama. Unti-unti na akong nangihina, Papa Dudut. Unti-unti na ako nawawala ng pag-asa, pero dahil kay Edward at kay Kelly ay pilit akong lumalaban sa larong alam kong wala na akong pag-asa pang manalo. Muli akong nagpunta sa ilalim ng puno ng mahogani kung saan ay dito ko na naman ilalabas ang sama ng loob ko sa mundong ito. Dito na naman ako iiyak na parang wala nang natitirang pag-asa sa buhay ko. Pero syempre hindi naman makukumpleto ang kwento ko sa puno kung walang Kelly na dadamay sa akin. Umupo ito sa tabi ko at saka ako niyakap ng napakahigpit. Magagalit na yan si Mahogany. Lagi ka nalang umiiyak sa kanya pag uumpisa nito. Kelly, masama ba akong anak? Bigla akong tanong at bumitaw ito sa pagkakayakap sa akin at humarap. Hindi mabait ka kaya. Ang swerte nga ni tita dahil naging anak ka niya. Pero syempre, kung ano man ang nangyari sa buhay mo ngayon, merong dahilan yan. Paliwanag nito na muling humarap sa field kung saan ay wala nang naglalaro. Lagi mong tatandaan na kapag may mawawala, hindi naman papayag ang Diyos na wala siyang ipapalit dito. Ano yun? Bibigyan niya ako ng bagong nanay? Kinurot naman ako nito sa tagiliran ko dahilan para mapasinghap ako. Baliw, pero seryoso yun ha. Huwag ka nang malungkot. Sa simula lang mahirap ang mag-move on, but eventually, magiging okay rin ang lahat. Tinitignan ko lang siya at saka kinabisa ang bawat anggulo ng mukha nito, pero tumayo ito. Pagbalik nito ay may dala na itong kutsilyo at saka may kung anong inukit sa puno. Hindi kita makakalimutan, Eds. Yun ang inukit niya sa puno ng mahogany. Nagkatakang tinignan ko itong muli pero hindi naman nawawala ang ngiti nito habang nakatitig pa rin sa inukit niya. Bakit? Aalis ka din ba? Malungkot na tanong ko pero hinalikan lang niya ako sa pisngi. Hindi ako mawawala sa tabi mo, ano man ang mangyari. Paninigurado nito dahilan para mayakap ko siya. Pero ang mas kinatuwa ko ay yung kumanta muli siya ng All Out of Love ng Air Supply. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. Sa bahay nila Tita Marley na kami tumira. Doon nagpasko at nagbagong taon pero nagulat na lang ako nang bigla akong kausapin ni Tito Aldi. Eds, alam mo naman na bumalik lang kami ng Pilipinas dahil sa nangyari sa mama mo. At alam kong alam mo rin na hindi na dito ang buhay namin kundi sa Amerika. Tumango lang ako habang nakikinig. Hindi naman namin kayo pwedeng iwanan dito ni Edward eh. Anak kayo ng kapatid ko kaya hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Tatapusin nyo lang ang taon na ito at doon na kayo mag-aaral sa Amerika. Ipinapaayos ko na rin ang mga kakailanganin nyo kay Tita Marley mo. Magandang oportunidad din yon para sa inyong magkapatid.
Isipin mo na lang na hindi lahat ay binibigyan ng ganong pagkakataon. Agad naman na napatayo ako. Siguro nga ay maganda ang alok nito pero hindi pa rin iyon sapat na dahilan para iwan ko ang lahat sa Maynila. Tito, ayoko. Alam niyo naman po na dito ako sa Maynila lumaki eh. Dito na yung buhay ko. At saka ayokong iwan si Kelly. Eds, you have to. Para naman sa kinabukasan mo ito eh. Ninyo ng kapatid mo. Pwede mo siyang balikan kapag nakatapos ka na sa kolehiyo. Ayoko tito eh. Hindi kami aalis ni Edward dito. Eds, isipin mo lang na para sa ikakabuti niyo to. Pero hanggang sa huli ay nagmatigas lang ako, Papa Dudut. Natapos ang bakasyon na hindi ko nakausap si Kelly. Maging sa unang klase matapos ng Christmas vacation ay wala ito kaya nag-decide akong puntahan ito sa kanila. Pero ang sabi lang ng Kuya Jack nito ay nasa bakasyon pa raw si Kelly. Ganun po ba? Sige kuya ha, pasensya na at naabala pa kita. Nag-worry lang kasi ako eh. Salamat. Salamat for loving Kelly too much. Sabi nito sabay tapik sa balikat ko. Muli maraming salamat for making her happy. Matapos sabihin niya ito ay lumabas na ito dala ang may kalakihang bag. Hindi na ako nagtanong kung para saan dahil naisip ko noon na baka sumunod dito sa probinsya kung saan ay nagbabakasyon si Kelly para sunduin. Pero lumipas ang ilang pang mga araw ay hindi pa rin pumapasok si Kelly. Nagtataka ako kung bakit sa tuwing pupunta ako sa bahay nila ay naaabutan ko ang mama niya at ang kuya nito. Naiisip ko lang na kung nasa probinsya pa nga si Kelly, pakiramdam ko nga tinataguan niya ako. Napaparanoid na nga ata ako sa kakaisip Papa Dudut, lalo na at 2 buwan na lang ay maaari na akong malayo kay Kelly. Hindi ko naman maiwasan na magtampo sa kanya dahil kung kailan kailangan ko ng isang taong masasandalan dahil sa mga nangyayari sa pamilya ko ay saka naman siya nawawala. Hindi ko nga makontak ang cellphone niya. Sinubukan ko namang hingin sa kuya niya kaso wala daw signal sa lugar na kung nasaan si Kelly. Hindi rin naman sinasabi ng mga ito kung saan probinsya naroon ng dalaga. Kaya mas lalo akong nanghihina. Hindi ko rin maiwasan ang matakot sa isiping baka ayaw na sa akin ni Kelly o baka may nahanap na itong iba. Halos araw-araw pa rin akong pumupunta sa Oval kung saan ay madalas kaming tumatambay ni Kelly. Sa lugar kung saan ay iniisip ko kung nasaan na nga ba ang nobya ko. Uy pare, si Kelly ba ang iniisip mo? Pagtatanong ng kaibigan ko at kamag-aral kong si Derek. Ito lamang ang nakasama ko ng hapon na iyon dahil ang iba naming kaibigan ay abala para sa darating na cheering dance competition para sa math club. Umupo ako mula sa pagkakahiga at doon ay tumanaw na naman sa kawalan. Naging hobby ko na ata ang dating gawain ni mama kapag iniisip ang lumayas kong tatay. Pinilit kong ngumiti at humanap ng mga salitang gusto kong sabihin. Oo, nag-aalala kasi ako Hinawakan naman ito ang balikat ko saka inalog ng bahagya. Malay mo naman pare may nangyari lang kaya hindi pumapasok. Baka may family gathering o kung ano pang related sa pamilya niya. Pero kahit na ano pa atang sabihin nilang rason sa akin ng mga oras na iyon ay hindi mawawala ang pag-aalala ko sa nobya ko hanggat hindi ko ito nakikita o nakakausap. Ewan ko pare. Pakiramdam ko kasi merong hindi sinasabi sa akin si Kelly. Pare, kausapin mo na lang kapag pumasok na. Suhestyon ni Derek. Napapikit na lamang ako dahil hindi ko alam kung mapipigil ko ang mga luha na nagbabadya ng pumatak sa aking mga mata. Tingin mo ba pare, mahal pa ako ni Kelly? Halos magsusunod-sunod na yung lunok na ginawa ko dahil sa isiping itinanong ko kay Derek. Hindi ko yata kakayanin pa kung sakaling pati si Kelly ay mawawala pa sa akin. Maluluha na sana ako nang bigla na lang tumawa ang loko-loko kong kaibigan dahilan upang mapamulat ako at mapagmasdan ito. Pare, huwag kang umiyak. Kaibigan natin si Kelly.
Second year high school pa lang at sa itsura ni Kelly, yun ang babaeng may isang salita. Nakahinga ako ng maluwag sa sinagot ng kaibigan ko. Ngunit hindi ko napansin na napaluhan na pala ako. Unti-unti na ring naaayos sa mga papeles namin magmula sa mga birth certificate hanggang sa student visa. Nauna nang bumalik si Tita Marley at iniwan naman rito si Tito Aldi para tumulong sa pag-aayos ng iba naming mga papeles. Isang linggo bago matapos ang January 2005 nang bumalik sa eskwela si Kelly. Kaya nang makita ko ito ay patakbo akong lumapit sa kanya at niyakap ito. Hindi ko na inalintana ang mga estudyante o mga gurong maaring makakita sa amin dahil sa totoo lang mga kabarangay ay sobrang nami-miss ko na siya. Kelly, God, I miss you. Hindi ko mapigilang masambit. Mas lalo akong natuwa nang niyakap din niya ako. Grabe ka naman. Miss din naman kita eh. Aniya na bumitaw sa pagkakayakap namin. O kumusta ka na? Sorry pala kung hindi ako nakatawag sa'yo nung Pasko ha. Okay lang. So ano, pwede ba tayong pumunta sa Oval mamaya? Gustuhin ko mang makipagkwentuhan ng matagal sa nobya ko ay hindi maaari dahil meron pa kaming klase. Oo naman. Sige na, mag-aral muna tayo. Matapos nga ng klase namin ay pumunta kami sa Oval at doon ay muling nahiga sa damuhan. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong niyakap habang nakahiga kami. Eds, namiss kita ng sobra. Napangiti naman ako sa mga sinabi sa akin ni Kelly. Ikaw kasi, ano bang nangyari at ngayon ka lang pumasok? Umupo naman ito mula sa pagkakahiga at seryosong tumingin sa aking mga mata. Hindi ko alam Papa Dudut pero parang may lungkot sa mga mata ni Kelly. Lungkot na kahit kailan ay ayokong makita sa taong mahal ko. Kaya umupo rin ako at hinawakan ang baba nito. Sabihin mo na kasi dahil may sasabihin rin ako. Ngumiti naman ito at sinandal ang ulo sa balikat ko. Mahal na mahal kita, Eds. Yun lang ba ang sasabihin mo? Kahit na hindi ko nakikita ang mukha niya dahil sa pagkakasandig sa balikat ko, ay alam kong tumango ito. Mahal na mahal din naman kita, Kelly eh. Pero kasi, hindi ko may tutuloy ang sasabihin ko dahil hindi ko alam kung tama na ba ang oras. Pero wala naman akong choice kundi ang sabihin sa kanya ang plano nila tita. Kelly, pagkatapos ng graduation, kukunin na kami nila Tito Arlie. Sa Amerika na kami pag-aaralin. Hindi naman ito kumibo kaya pinagpatuloy ko na lamang ang sasabihin ko. Opportunity na rin yun, di ba? Sayang naman. Ayoko naman talaga, sana, kaso eh. Hihintayin kita, Eds. Wala nang kaso-kaso pa. Papadudod sa mga simpleng salita na sinabi ni Kelly ay nakaramdam ako ng kagalakan. Dahil ramdam kong suportado ako nito sa plano nila tita para sa amin ni Edward na makapag-aral sa Amerika. Pero, pwede bang humingi ako sa'yo ng pabor, Eds? Tumango lang ako at hinintay ang sasabihin niyang pabor. Gusto ko nang magka-baby, Eds. Hindi ko mapigilan ang magulat sa mga sinabi ni Kelly, Papa Dudut. Alam kong hindi ito nagbibiro ng mga oras na iyon dahil kita ko sa mga mapungay na mata nito ang seryoso na pagsasabi niya. Pero Kelly, nagpromise ako sa mga magulang mo na irerespeto kita. At isa pa bata pa tayo. Please? Hindi ko alam Papadudod kung ano ang rason kung bakit biglang naisipan ni Kelly ang ganon kabigat na bagay. Dahil gaya ko ay minor de edad pa rin siya. Pareho kaming 16 anyos pa lamang at hindi pa tama ang magkaroon kami ng anak. Hindi naman sa ayaw kong magkaanak kami kung hindi ayoko lang na sa maagang oras mangyari yon dahil gaya ng pinangako ko hindi lamang sa mga magulang ko kundi sa mga magulang ni Kelly. At mga kuya niya na igagalang ko si Kelly. Look Kelly, masyado pa tayong bata para sa mga gusto mong mangyari.
Eds, please. Yun lang. Yun lang ang hihingin ko para sa'yo. Halos naiiyak nitong sabi. Hindi ko maintindihan si Kelly ng mga oras na iyon. Lalo na nang umiyak na ito ng tuluyan. Kaya't wala na akong nagawa kundi ang yakapin ito ng mahigpit. Magbabalik ang Barangay Love Stories. Love stories. Marahil ay natatakot rin ito na hindi ko na siya balikan oras na umalis ako. Hindi man sabihin ni Kelly ng derechahan, kaya naman kahit na bawal at hindi pa tama ay ginawa namin ang kagustuhan niya. Nasa murang edad namin ay sinubukan namin gumawa ng bata na hindi naman kami nabigo dahil isang linggo bago ang graduation namin ay nakumpirma nga namin na may bata sa sinapupunan ni Kelly. Ang kinagulat ko lamang na mga oras na yon, Papa Dudut, ay yung hindi nagalit ang pamilya ni Kelly. Hindi ako nakarinig ng kahit na anong masakit na salita, pero sa halip na mag-isip ay nagpasalamat na lamang ako. Ipinangako naman nila na aalagaan nila si Kelly at ang magiging baby namin hanggang sa makabalik ako ng Pilipinas. Sinulit namin ni Kelly ang bawat oras at sandali na nalalabi bago ako tuluyang bumiyahe patungo sa Amerika. Naging madalas din kami sa Obigaini upang patignan ang mag-ina ko. Nakakatuwa lang, Papa Dudut, dahil sa mura naming edad ay magkakaanak na kami. Hindi ko mapigilang matuwa at ma-excite. Yun nga lang ay may kalungkutan pa rin akong nararamdaman dahil alam kong oras na lumabas na si baby sa mundong ito ay wala ako sa tabi nila ng mami niya. Mabilis na naayos sa mga papeles na kakailanganin sa pag-alis namin ni Edward. At nang dumating ang araw na yon ay umalis kami sa lugar kung saan ay iiwan ko ang lahat. Lahat ng mga masasakit at masasayang ala-ala sa akin. Maging ang pinakamahalagang babae sa akin ngayon ay kailangan kong iwan para sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Nakangiti siya sa akin habang ako naman ay pilit na kumakaway sa kanya, pero ang hindi ko lang mapigilan ay ang mga luhang gustong kumawala. Babalikan kita, Kelly, at ang baby natin. Yun na lamang ang naibulong ko bago makaalis ang taxi at nawala na sa paningin ko si Kelly. Hindi na ako nito mayahatid dahil papunta pa raw ito ng Obigaini para sa regular na check-up nito. Gusto ko pa sanang samahan nito, kaya lang ay baka malate naman ako sa flight ko. Hindi ko pa nga sana gustong umalis dahil alam kong hindi rin maganda ang pakiramdam nito, pero pinilit na lang din ako ni Kelly kaya wala na akong nagawa. Pagdating sa lugar kung saan marami ang gustong makarating, ay hindi ko magawang makangiti gaya ng kasabayan naming mga bumabiyahe sa eroplano. Masyadong excited ang iba, marahil ay siguro ito na ang unang beses nilang makatungtong sa Amerika, pero hindi gaya ko, ni hindi ko magawang makangiti o ma-excite dahil pakiramdam ko ay nanghihina ako dahil sa kalungkutan. Pagdating sa bahay kung saan kami titira, agad na binuksan ko ang gamit at tinignan ko ang isang larawan. Larawan ng isang masaya at nagmamahalan na pamilya. Pero mukhang isang alaala na lamang ang lahat ng iyon dahil alam kong kahit kailan ay hindi na muli itong mabubuo o mangyayari. Sinunod ko namang pagmasdan ang larawan ni Kelly. Papa Dudut, hindi ako manhid para hindi maramdamang may sakit si Kelly. Alam kong hindi isang simpleng asma lang ang sakit nito. Isa sa mga rason kung bakit ayaw kong iwan ang nobya ko, sapagkat ramdam ko na may tinatago ito, pero kahit na ano atang panguhuli ang gawin ko, ay hindi sasabihin sa akin ni Kelly yon. Sinubukan ko nung tanungin ang mga kuya niya, pero sinasabi lang nila na mahina talaga ang puso ni Kelly kaya hindi ito pwedeng mapagod. Inikot ko pa ang loob ng kwarto. Isang maliit at simpleng kwarto lang siya, sapat sa pang-isang tao. Binuksan ko ang bintana at doon ay natanaw ang papalubog na araw. Makikita ang mga puno na gaya lang din naman sa Pilipinas na parang probinsya. Ang kinaibahan nga lang ay nasa States ako
at malayo sa babaeng mahal ko. Ilang araw lang ay nag-enroll ako sa eskwelahang iba't ibang lahi ang nakakasalumuha ko. Pero magkaganon ay hindi naman ako nahirapang makihalubilo sa kanila. Kumuha ako ng Bachelor of Pharmacy. Habang nag-aaral ay namasukan ako bilang isang janitor sa isang restaurant upang makatulong na rin kina Tita Marley dahil ayoko rin namang maging pabigat sa kanila kahit pa nga wala pa silang anak. Sa restaurant na pinapasukan ko ay doon ko nakilala ang isa ring Pinoy na waiter, si Kuya Alan. Katulad ko ay nalayo din siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang kaibahan nga lang ay may masaya at buo siyang pamilyang babalikan sa Pilipinas, hindi gaya ko. Nakakatawa Papa Dudut dahil nakagawian ko na nga atang ikumpara ang pamilya ng iba sa pamilya ko. Naging ugali ko na ata ang pag-iling sa tuwing may makaka-encounter akong masaya at buong pamilya. Insecure na nga ata ako sa iba. Insecure sa kung anong klaseng pamilya ang meron sila. Hindi na nga ata nawala sa akin ng ganon. Maging sa eskwela, nayahalin tulad ko ang buhay ko sa buhay ng mga kamag-aral ko. Kaya isa lang ang pinangako ko sa mga oras na iyon, na hindi masisira ang pamilyang bubuuin namin ni Kelly, na hindi gaya ng tatay ko ay hindi ko iiwan ang mag-ina ko, na kahit kailan ay hindi ko sila sasaktan gaya ng ginawa sa akin ng ama namin. Naging abala man ako sa pag-aaral sa kolehiyo at sa trabaho ay naglalaan pa rin ako ng oras para kay Kelly at sa magiging baby namin. December 1, 2005 nang sinilang ni Kelly ang unang baby namin. Si Venice Angeli o Dali kung tawagin namin dahil kamukha raw ito ni Mama. Walang kasing saya ang nararamdaman ko ng mga panahon na yon, kahit pa nga hindi ko maiwasang malungkot dahil wala ako sa piling ng mga ito. Kaya walang araw ang lumipas na hindi kami nagpapadala ng email sa isa't isa at kung minsan ay tumatawag ako rito. Kahit nagiging abala na ako sa trabaho at pag-aaral, ay hindi ko naman hinahayaan na hindi makita miski isang araw ang mag-ina ko sa pamamagitan ng pakikipag-video chat. July 8, 2006, 4th year anniversary namin. Excited na binuksan ko ang email ko dahil paniguradong may mensahe sa akin si Kelly. Knowing her, alam kong baka alas 12 pa lamang ng madaling araw sa Pilipinas ay nagpapadala na yon ang mensahe. Hindi naman ako nabigo nang makita ko may video kaagad at dinownload ko ito. Hindi maalis ang ngiti ko sa labi habang pinapanood ko itong ma-download kaya sobrang na lang ang tuwa ko nang matapos ito. Agad na pinanood ko ito. Ang inaasahan kong masayang pagbati sa video ay biglang parang nabura habang pinapanood ko ito. Dahil ang video na pinadala pala ni Kelly ay paraan niya ng pakikipag-break. Agad na tinawagan ko ito pero hindi naman ito sumasagot. Ilang beses pa ang ginawa kong pagtawag pero naka-off na ito. Naguguluhan ako, Papa Dudut. Oo, alam kong mahirap ang long distance relationship at alam kong nahihirapan na sa ganong setup si Kelly. Pero ayoko namang gaya niya ay sumuko rin. Mahal ko si Kelly. Mahal na higit pa sa pagkakaalam niya. Isa pa ay may anak kami kaya mas lalong hindi ako papayag na bigla na lamang itong bumitaw sa aming relasyon. For a while, to love was all we could do. Pinilit ko sina Tita Marley na payagan akong umuwi ng Pilipinas dahil gusto kong makausap ng personal si Kelly. Alam kong hindi biro ang pag-uwi ng Pilipinas, lalo na at nasa malayo ako. Edison, abay mag-isip-isip ka nga. Ano bang akala mo sa gusto mong mangyari? Na parang nasa Batangas ka lang na kung kailan mo naisang lumuwas ng Maynila, magagawa mo? Tita please, kailangan kong makausap si Kelly. Halos nakaluhod na pakiusap ko kay Tita Marley. Hayaan mo muna si Kelly mag-isip. Baka may dahilan naman kaya siya nakipag-break. Tita, gusto ko siyang makausap.
Gusto ko siyang makita. 2 taon na lang anak. Ano ba naman yung 2 taon na yon? Ang isipin mo muna ngayon ay yung pag-aaral mo. Lalo na may anak kayo na dapat mo ring suportahan. Ito na yata ang pinakamahirap sa naging relasyon namin ni Kelly, Papa Dudut. Gustuhin ko mang bumalik sa lugar kung saan ay naroon ng taong mahal ko ay hindi ko magawa dahil marami kang dapat na isaalang-alang. Walang araw at linggo ang lumipas na hindi ko sinubukang tawagan ito. Kaya nang minsang makonta ko ang mga magulang nito ay nagmakaawa ako na makausap si Kelly. Hindi naman ako nabigo na marinig ko ang boses nito sa kabilang linya. Kelly, I miss you. Edison? Tawag nito na parang naiiyak na. Hindi ko naman mapigilan ang luha ko dahil sa sobrang pagkamiss ko rito. Kumusta ka na? Kayo ni Dali. Bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? Bakit ka nakikipag-break? Kelly, miss na kita pati si Dali. Hindi ito sumagot, Papa Dudut. Tanging iyak lang nito ang narinig ko sa kabilang linya. Tahan na mahal ko. Huwag ka nang umiyak. Pangako, once na matapos ako rito, babalik agad ako dyan. Makakasama ko na kayo nila Bibi Dali. Ingat ka lagi dyan ha. Sorry sa ginawa ko. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiti. Alam ko naman na hindi totoo ang nakalagay sa video na hindi na niya ako mahal. Kaya kahit sandali lang ang naging pag-uusap namin ay nakahinga ako ng maluwag. Bumalik na sa normal ang lahat matapos ng pag-uusap namin na yun ni Kelly. Halos araw-araw na kaming nagkakausap. Yun nga lang ay madalas na nagre-record na lang ito ng sasabihin niya para sa araw na yon. Oo, araw-araw nga ang ginagawa niyang pag-send ng video, Papa Dudut, pero syempre, iba pa rin kung nakakausap ko ito. Lumipas pa ang ilang buwan, wala pa rin ang pinagbago ang takbo ng mga araw ko sa Amerika. Papasok sa eskwela sa umaga, trabaho sa hapon at assignment sa break time, at sa gabi naman ay kakausapin ko sina Kelly at Dali. Halos paulit-ulit lang ang routine ko rito. Pero sa tuwing naiisip ko ang mag-ina ko ay tila hindi ako nakakaramdam ng pagod. Mas lalo pa nga akong nai-inspire kapag nakikita ko sila sa pictures. Kaya nang ginabi ako sa pag-uwi ay agad na humarap ako sa computer, pero bago ko pa man buksan ito ay nakita ko ang isang box na may pulang ribbon. To Eds from Tito Luis. Yun ang nakasulat. Kaya naman agad kong binuksan ito. Kahon na galing sa daddy ni Kelly. Napangiti ako nang makita ko ang laman nito. Ticket pauwi ng Pilipinas. Sinagot na ni Tito Luis ang pamasahe ko para makabisita naman daw sa Pilipinas at makita ko ang mag-ina ko. Sila na ang bahala kay Edward at mukhang nasisiyahan naman daw iyon sa buhay niya rito. Mag-ingat ka ron ha. Wag na wag mong pababayaan ang sarili mo. Opo tita, salamat. Agad na inayos ko ang mga gamit ko. Namili ako ng maaring may pasalubong ko sa kanilang dalawa. Sinubukan kong tawagan si Kelly pero hindi ito sumasagot, kaya nag-decide ako na isorpresa na lamang sila. Bagamat 2 linggo lang ang ilalagi ko ay sisiguraduhin kong sulit ang magiging pag-uwi ko. Habang nasa eroplano ay kung ano-ano mga bagay ang naiisip ko. Mga naiisip kong gawin at kung ano-anong feeling ang nararamdaman ko. Pero isa lang ang natitiyak ko. Excited na akong makita ang mga mahal ko. It all came so easy, all the loving you gave me, the feelings we shared. Pagdating ng NAIA ay sinalubong ako ni Tito Luis ng nakangiti. Welcome home, Edison! Pag-welcome sa akin ni Tito Luis, isang ngiti lamang ang naisagot ko rito at pasimpleng tumingin sa paligid. Kasama niyo po si Kelly, pati si Dali. Tara, puntahan natin sila.
Mas lumapad ang ngiti ko dahil sa wakas ay matapos ang mahigit 3 taon ay makikita at makakasama ko na ang 2 babaeng pinakamamahal ko. Buong biyahe ay naging tahimik lang si Tito. Gusto ko mang makipagkwentuhan ay naramdaman kong tila wala sa mood si Tito na makipagkwentuhan kaya mas pinili ko na lamang na maging tahimik hanggang sa makarating kami sa gate ng village nila Kelly. Naguguluhang pumasok ako sa chapel sa loob ng village nila Kelly nang sinundan ko ang daang tinungo ng daddy nito dahil nandoon ang ilan sa mga dati naming classmates at mga guro. Naroon din ang ilan sa mga kaibigan namin at mga kamag-anak ni Kelly. Pero ang mas lalong nakapagpagulo sa akin ay ang makita ko ang isang tarpaulin na may picture ni Kelly. "We will miss you." Yon ang nakalagay. Hindi ko na hinintay pa na may magsalita o magsabi sa akin. Agad na patakbo akong pumasok sa loob ng chapel at doon ay nakita ko ang isang kabaong na may larawan muli ni Kelly. Papa Dudut, hindi ako tanga para hindi malaman kung ano ang nangyayari sa mga oras na iyon. Ang pagkikita namin ni Kelly habang nasa loob siya ng kabaong. Labis akong nasaktan, Papa Dudut, na malamang wala na ang babaeng pinakamamahal ko. Would you know my name if I saw you in heaven? Magbabalik ang Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Love stories. Nakumpirma ko nga ang lahat nang makita kong si Kelly nga ang nakahiga sa kabaong at wala ng buhay. Papa Dudut, napakasakit. Walang salita ang makapagpapaliwanag kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Tanging iyak lang ang nagawa ko ng mga oras na iyon dahil hindi ko alam kung paano magsisimulang magtanong sa dahilan kung bakit nasa ganoong sitwasyon ang babaeng pinakamamahal ko. Hinawakan ni Tito Luis ang balikat ko at saka nagsimulang ikwento ang lahat. Hindi ko pa man itinatanong o sinasabi. Matagal nang may sakit sa puso si Kelly at hindi asma ang sakit niya, Eds. Bata pa lang ay dala niya na ito. Hindi niya sinabi sa iyo dahil ayaw kanyang masaktan pero hindi naman maiiwasan yon. Noong una, akala namin ay hindi niya kakayanin ang panganganak. Maswerte kami na nakasurvive silang dalawa ng apo ko. Kung bakit hiniling niya na magkaanak kayo, yun ay dahil sa gusto niyang may maiwan siya sa'yo. Siguro nagtatampo ka o nagagalit sa kanya dahil nilihim niya ito pero Eds, sana maintindihan mo ang anak ko. Sadyang mahal ka lang niya at ayaw niya na dumagdag pa sa mga isipin mo lalo na ng mga magsunod-sunod na ang problema mo noon. Masakit na makitang unti-unti nang nahihirapan at humihina ang katawan niya. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa isang ama? Yun na yung hinihintay mo na lang ang araw na magpapaalam siya. Yung hinihintay mo na lang yung huling oras niya sa mundong ito. Alam kong masakit para sa iyo ang makitang nasa ganyang sitwasyon ang anak ko matapos ng ginawa niyang pagsasakripisyo para sana sa kinabukasan niyo. Siguro magpasalamat na lang tayo sa may kapal dahil nasa kanya na ang pinakamamahal nating si Kelly. Hindi na siya mahihirapan dito. Masaya na siya ngayon. Yan ang sinisigurado ko. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung papaanong natandaan ko ang sinabi ng daddy ni Kelly. Marahil siguro ay gusto ko talagang malaman ang katotohanan. Masakit na hindi man lang niya ako nakasama sa laban niya, sa sakit niya. Masakit ng mga oras na kailangan niya ako ay wala ako. Masakit na wala man lang akong nagawa para sa kanya. Masakit na pilitin ko ang sarili ko na tanggapin na hindi ko na makikita pang muli si Kelly
sa mundong ito. Na kahit kailan ay hindi ko na siya mayayakap. Papa Dudut, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Magsisimulang ilabas ang sobra-sobrang lungkot na nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Dahil ang babaeng minamahal ko ng lubos ay tuluyan ang nawala sa piling ko. Akala ko nga ng mga oras na iyon ay doon na natatapos ang pagluluksa ko sa pagkawala ni Kelly. Pero mas nadagdagan pa nang dinala nila ako sa ospital at doon ay nakita kong nakaratay ang walang kamuwang-muwang na anak namin ni Kelly. Si Dali at may kung ano-ano mga aparatong nakatusok sa katawan niya. Ngayon pa lamang ang 3 araw ng burol ni Kelly pero heto ako ngayon at kasalukuyang nakaharap sa isang anghel na anumang oras ay pwede nang mawala sa akin. Wala pang 1 taon si Baby Dali. Sobrang bata pa para sa ganitong klase ng kalagayan. Parang unti-unting tinutusok ng milyong-milyong karayom ang puso ko. Na sa bawat segundo na lumilipas ay para akong unti-unting pinapatay ng nangyayari sa paligid ko. Papa Dudut, pakiramdam ko ng mga oras na iyon ay may kamalasan akong dala. Na parang lahat na lang ng bagay ay nawawala sa akin. Pakiramdam ko ay gano'n na ata ang kapalaran ko. Ang maging mag-isa sa mundong ito. Anak, andito na si Daddy. Hindi ko na napigilan ang luha ko nang hinawakan ko ito sa kanyang kamay. Anak, huwag mo akong iiwan ha. Huwag kang munang sumama kay Mami. Hindi pa tayo nagkakabanding eh. Hindi pa kita narinig na tumawa ng personal. Madami pang plano si Daddy para sa'yo. Hindi na ako aalis anak basta lumabang ka lang ha. Hindi ko kasi alam kung kakayanin ko kung pati ikaw mawawala. Anak, huwag mo akong iiwanan. Mas dumoble pa ang panghihina ko nang malaman ko na pareho ng kanyang ina ay may kaparehong sakit din ito. Wala na akong ibang nagawa kundi ang yakapin ng supling na naging bunga namin ni Kelly. Supling na naging inspirasyon ko para mas lalong magsumikap sa buhay pero mukhang wala na ata akong rason pa para humarap sa buhay na unti-unti na akong pinapatay sa kalungkutan. Mga kabarangay, sa kasamaang palad, makalipas ang ilang buwan ay unti-unting nanghina ang sanggol namin ni Kelly. Hindi ko inaasahan na magiging maiksing panahon lang din ang pagsasamahan namin ng anak ko. Napakahirap na makita mo ang iyong mag-ina na pareho mong nilibing. Kaya hindi ko maiwasang itanong sa may kapal kung bakit sa akin nangyari ang mga ito. Kung bakit pinarusahan ako ng ganito. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay agad sumusuko. Kunting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang?
Lumapit sa akin si Derek at saka ako inakbayan. Pare, Derek, saan pa ako kukuha ng lakas? May rason ang lahat ng ito. Sagot nito sa tanong ko pero natawa lang ako. Anong rason, Derek? Broken family? Nagbigting nanay? Namatay na mag-ina sa sakit? Ano? Alin doon ang mga rason, Derek? Wala na ata akong ibang bukang bibig kundi si Kelly at ang anak ko. Halos isumpa ko nga ang tatay ko dahil sa nangyari sa akin. Pero wala naman akong ibang nagawa dahil hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng aking mag-ina. Taong 2008 nang mawala sa akin sina Kelly at Baby Dolly, pero hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat. Simula ng araw na makilala ko si Kelly, hanggang sa huling araw na nakasama ko sila ni Dolly. Mga larawan nilang hanggang ngayon ay pinakatatabi ko pa. Mahirap, Papa Dudut. Siguro nga ay dapat naturuan ko na nga ang sarili ko na mag-move on sa lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko. Pero napakahirap. Lalo na at hindi iisang beses na nangyari o iisang tao lamang ang nawala. Minsan nga mga kabarangay ay iniisip ko kung sakaling hindi kami iniwan ni Papa, ano nga kaya ang posibleng nangyari? Marahil ay hindi magiging ganito ang lahat. Maaaring buo pa ang pamilya namin at kasama sana akong lumaban ni Kelly at ng aking anak. Alam kong mali ang sisihin ko siya pero sa ngayon, Papa Dudut, ay hindi ko pa kayang harapin at patawarin si Papa dahil sa sobrang laki ng sugat na hinihilom ko pa magpasa hanggang ngayon. Siguro ay darating ang araw na muling sisilaw ang liwanag sa buhay kong ito na kinulong ko sa dilim ng kalungkutan. Matapos ang mahigit 7 taon na wala na sila sa piling ko, ay muli akong bumalik sa lugar kung saan ay madalas kong makasama noon si Kelly at ang mga kaibigan ko. Sa oval kung saan ay saksi ito sa kalungkutan at pangungulila ko sa aking mga minamahal. Lugar kung saan ay hindi ko makakalimutan ang mga taong mahal ko. Dito ko muling inalala at sinulat ang malungkot ngunit makulay na kwento namin ni Kelly at paulit-ulit na pinakikinggan at pinapanood ang mga video na pinadala nila sa akin noong nabubuhay pa silang pareho. Tanging sa mga video at pictures ko na nga lang nakikita ang mga ngiti nila na kahit kailan ay hindi ko na makikita sa mundong ibabaw. Tanging ang mga ito ang mga alaala na lang na hawak ko, ang magpapaalala sa akin kung gaano ako naging kasaya sa lugar na ito. Sa lugar kung saan ay siguradong babalik-balikan ko sa oval. Maraming salamat, Papa Dudut at mga kabarangay, sa inyong pakikinig sa istoryang binahagi ko. Naway dumating din ang araw na handa ko nang harapin at tanggapin ang buong buhay na nagsimula 7 years ago pa. Muli maraming salamat. Ang inyong kabarangay, Eds. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Maraming salamat, Eds, Edison, sa pagiging parte ng programa ng mga kapuso at kabarangay natin, ang Barangay Love Stories. Alam mo, Eds, hindi ko itatanggi na mahirap ang iyong mga pinagdaanan sapagkat hindi kailanman magiging madali ang proseso ng pagtanggap sa pagkawala ng mga taong pinaglaanan mo ng iyong buhay. Pero sana sa mga sasabihin ko ay maisip mong may dahilan ng langit sa mga naging pagsubok na ito sa iyong buhay. Isipin mo na ang pagmamahal na nawala ay pinapalitan ng bagong lakas at pagmamahal na sa bawat pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos ay hindi dapat sinasayang. Bagkus ay pagkunan natin ito ng lakas. Maaari mong ibuhos ang iyong pagmamahal sa maraming bagay at taong nangangailangan ng pagmamahal ng tulad na kaya mong ibigay. Mahirap unawain at isaksak sa isipan ang dahilan pero sa tamang panahon ay maibabalik sa iyo ang mga nawala at makakaya mong tanggapin ang lahat ng ito.
Pananalig lamang sa sarili, sa mga tao sa paligid mo at pagbibigay ng tsansa sa iyong sarili. At pagmamahal sa Diyos ang susi sa lahat ng ito. Kailangan mo ding magpatawad sapagkat sa iyong pagpapatawad, doon ka makakakuha ng katahimikan para sa iyong sarili. Para po sa inyong mga komento, maaari kayong mag-post sa ating pong Facebook account, Barangay Love Stories. You can follow me on Twitter at Papa Dudut. Ganon din sa aking IG account. Hanggang sa muli mga kabarangay sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Pagsikat ng araw,